Magandang araw po sa inyo lahat mga kapuntos, at sa hapon na ito meron akong video presentation sa inyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Huwag nyo rin po kalimutan na i-hit po rin po itong like button, yung like button na yan, para malaman ni YouTube na nagustuhan ninyo itong aking video presentation ngayon. At yung ito naman tayo sa share button, yan, share button, para naman may bahagi ninyo ang aking video, ang video namin sa mga kaibigan po ninyo, mga kakilala, kaklase, katrabaho, etc. Kayo na po ang bahala mag-share po sa kanila para naman may bahagi sa kanila yung aming mga pangangaral sa channel na ito. And then, huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. Ayan, so ako naman po ay mayroon akong ibabahagi sa inyo. Ito ay patungkol doon sa na-research ko, no? Ito ay sa Chapel of the Holy Relic. Ito yung nasa, ayan, nakita ko ito sa sunstar.com.ph. Over 4,000 Holy Relics displayed in Tabor Hill Chapel. O mayroon palang, ano pala rito, pinapakita pala rito na ano na holy relics, no, 4,000 holy relics. Sabi ganito, basahin natin ano, Cebu. Mas maganda palakihin natin yung kanyang words para yan. Cebu, the Chapel of Holy Relics in Tabor Hill, Barangay Talamban, Cebu City. Meron palang ano pala? Meron palang Chapel of Holy Relics sa Cebu, no? Is now home to more than 4,000 relics after the Vatican added 2,040 more artifacts. Sa madaling salita, ito ay nasa Cebu lang, no? Nasa Pilipinas, nasa Cebu lang, kung saan ay yung mga relics talaga, mga relics of the saints andon. The repository, which was established in 2012 by Father Dennis Ruiz, OAD, chaplain and curator of the Chapel of Holy Relics, started with only 400 relics. So ito ay nagsimula pala sa 400 relics. Ito po yung mga relics po na yan po, may mga display po na yan. No? These 400 relics were given by different postulators that Father Ruiz befriended, mga kaibigan niya, binigay sa kanya when he was still studying cultural heritage and history of the church in Rome. So nung siya ay nag-aaral pa doon sa iglesia sa Roma. So nakatanggap siya ng 400 relics na ibinigay sa kanya. Okay. And then in 2016, a relic a relic custodian of a big congregation in Rome handed some 2,040 relics to Father Ruiz for safekeeping. So noong 2016, binigyan pa siya ng another 2,040 relics, para siyang mag-alaga, no? On March 30, a relic of Blessed Sister Maria Giuseppina of Jesus Crucified, Discalced Carmelite, arrived at Tabor Hill, given by a different congregation. Meron pa. Ruiz, an Augustinian priest, said his first two relics are those of Saint Augustine and Saint Monica. He said he became interested in holy relics when he was still studying in Rome. So nagka-interest siya sa mga holy relics nung siya ay nasa Rome nag-aaral. Because of his fascination, he requested more relics of Augustinian saints from big congregations in Rome until he completed the relics of the saints of the liturgical calendar. So nakumpleto niyo yung mga relic ng mga santo na nasa liturgical calendar. Father Ruiz has likewise distributed these relics to different convents in Cebu. Relics are what remain of a saint. It could be a body, part, or things they used when they were still alive. Pwede rin siya body part o kaya kanila. Mga first class relics pala ito. First class relics. Father Ruiz said there are three classifications of relics. First class,
relics are part of the saint's body like hair, blood, and bones. So yung bahagi ng katawan ng santo, yon ang tinatawag na first class relic. Meron din dito na the second class relics are items used by a saint like clothes, accessories, chair, etc. So, yung sinasabing second class, yung sinasabi ni Elisoriano na arenola, no? Arenola daw, pati upuan, pati arenola, pati kaldero, yung ginagamit nilang mga bagay. Yun ang second class relic. And how about the third class relic? The third class relics are materials used to touch the first and second class relics. Oh, so, ito yung tatlong uri ng relics. How to get there? Paano daw makapunta doon? From Colon Street, one can ride a jeepney, 13C or 62C Rota, 13C or 62C, going to Talamban Gym. From the gym, you may ride a habal-habal or motorcycle taxi, or you can just take a 15-minute walk going to Tabor Hill. So, lalakarin pala siya ng 15 minutes mula sa gym. Or pwede kang kumuha ng habal-habal. Yung habal-habal, yun yung mga motorcycle na pampasahero, Hindi siya tricycle, motorcycle siya. Single motorcycle pampasahero. And then, the Chapel of Holy Relics is open every day from 5 a.m. to 9 p.m. It will also be open to the public on Monday, Thursday, April 13 and Good Friday, April 14. Ito ay report galing sa Sunstar Philippines. Yun. So, meron pa akong nakita pa rito. Ayan. From Maestra Lacuachera, the Chapel of the Holy Relics at Barangay San Jose, Talamban, Cebu City, Philippines was established on 2012. It is a place dedicated to God which houses particles of the remains of His sons and daughters who bore heroic witness to Jesus in their lives from the time of our Lord until the recent times. Located around 10 kilometers from the heart of Cebu City, it houses more than 1,000 relics of saints and blesseds of the Catholic Church. Puro pala mga bless ang mga nandito na mga relics. So, dyan yung na para siyang mini Vatican. Ilang nga kasi di ba natutulog? Para siyang mini Vatican. Nagsimula siya noong 2012. Andun siya at open siya for public display. And then may mga dito at ating continue. Who is a saint? Who is a saint? The belief in the communion of saints intergrant in the Catholic Church. A saint is someone who is in heaven who had been triumphant in his or her battles on earth. There are countless saints in heaven. So, alam niyo maganda maging santo. Pero dadaan ka sa matinding paghihirap para makamit yung pagiging santo. Kasi kailangan mo talaga perfecto ka mamuhay. Hindi pwede yung palaaway. Walang santong palaaway, tandaan nyo yan. Yung mga sulpot na sektang palaaway, walang isa sa kanila santo. Yung ating santo talaga, yun talaga ang ating dapat maging model para mabuhay ng kabanalan. There are many canonized saints, but there are more unknown and uncanonized saints in heaven. Saints are not worship. Tingnan nyo there are many canonized saints, but there are more unknown and uncanonized saints in heaven. Sa madaling salita, yung pagiging santo, hindi siya naging santo dahil namatay siya. Mali. Hindi siya naging santo dahil namatay siya. Before siya namatay, namuhay ng kabanalan, santo yan. Ngayon, kailangan pa nating malaman, kailangan pa din ng background check. Kung talaga bang namuhay sa kabanalan, hindi. O baka naman, may ginawang hindi maganda. Dahil pag may ginawang hindi maganda, kahit isa lang, it is not considered as a saint. Buhat ng siya naniwala sa Panginoon.
hanggang sa kanyang kamatayan, nakita doon ng kabanalan ng sobrang kabaitan na hindi kayang pantayan ng mga sulpot ng mga palaaway. Pag yan napatunayan, doon na ika-canonize. At remember, hindi lahat ng santo na namuhay sa kabanalan na-canonized. Hindi. So maraming santo ang hindi na-canonize, but it doesn't follow na hindi siya na-canonize, hindi siya santo. Santo pa rin siya kahit hindi siya na-canonize. Yan ang sinasabi namin sa inyo. Yung mga sulpot kasi, pag sila nagturo, magiging santo lang ang tao pag namatay. Pag buhay, hindi santo. Mali. Magiging santo daw kapag na-canonize, pag hindi na-canonize, hindi rin santo. Mali. Mali. Sobrang mali, no? Ang pagiging santo, buhay ka pa lang, namuhay ka sa kabanalan, santo na yan. Declaration lang yung canonization as of a saint. O, tuloy natin. Saints are not worshipped in the Catholic Church. Tandaan nyo ha? Saints are not, saints are not worshipped in the Catholic Church. It is not worship. Ewan ko itong mga sulpot na ito, but pag sila nangaral, sinasamba daw, dinudiyos daw ang mga santo. Mali. But they are given venerations that is reverential respect because they have lived holy lives and now enjoying the beatific vision of God. So sila ay binibigyan lang ng veneration or reverential respect because they have lived holy lives. Yung lived holy lives, hindi yan kailanman nagawa ng mga sulpot. Bakit? Mangaral pa lang, paninira na. Meron ako na-meet kahapon, 9 years siyang Seventh-day Adventist. 9 years siyang, ako 4 years lang ako eh. So mas mataas siya kasi 9 years siyang Seventh-day Adventist. Alam niyo kung anong inalisan niya sa Seventh-day Adventist? Natuklasan niya na ang founder si Ellen G. White, Catholic naman, founder Jesus Christ, at yung ilang beses siyang humiling sa mga tagapangaral na mangaral na lang tayo na maging banal yung tao na hindi tinitira yung Katoliko. At ang sabi sa kanya, hindi daw maiiwasan na huwag tirahin. Kaso yung kanilang mga tira sa Katoliko, bunga lang ng kanilang sariling unawa, hindi naman batay sa opisyal na turo ng Katoliko. So, sa loob ng 9 na taon na pinagsabihan niya na please lang wag natin tirahin ng Katoliko, hindi siya pinakinggan dahil hindi makapag-control ang mga sulpot na wag tayong tirahin nang dahil doon na pagdesisyon niya ng iwan ang Seventh-day Adventist. Sabi niya sa akin, babalik to siya sooner or later para magpa-interview sa kanyang conversion story. Abangan ko na lang yung kaya siya babalik, no? Siya ay taga Serabulyones, Bohol. Okay? But they are given veneration. Ayan, sagot ko nito. Ito naman tayo. What are relics? Ano naman yung relics? Simply put, relics are remains. Ano daw yung relics? Yun ay mga nalabi, no? It doesn't only refer to bodily remains. Hindi lang siya tumutukoy sa mga katawan, but it could also refer to the things that were touched by the holy person or were touched by him or her. Yan. So, yung mga bagay na kanilang nahahawakan, sabi ni Elisoriano, pati daw yung arenola, arenola, but hindi yan namin sinasamba. Ginagalang lang namin yung mga bagay na kanilang hinahawakan. Hindi sinasamba. Problema kasi kailang sinasabi, sinasamba bilang Diyos. Alam nyo sa mga sulpot, pag sinabi nilang sinasamba, isa lang ibig sabihin yan, bilang Diyos. Kaya pag kayo tinanong, sinasamba nyo ba ang mga rebulto? Sagutin nyo, hindi. Sinasamba nyo ba ang mga santo? Sabihin nyo, hindi. Sabi nila, kung mabasa namin, alamin mo muna kung ilan ang ano sa amin samba, ilan ang meaning. Kasi tutukoy mo samba dyan, pagalang lang pala. Hindi pala bilang pag-Diyos. Tandaan ninyo, misleading sila pag sila nagtanong. Ang kanilang reason lang, makapuntos. Wala namang punto. Okay. Sabi dito, relics that came from bodily parts are known as first-class relics. It could be from the bone, flesh,
or hair of a saint in the course of canonization or beatification. Other body parts may be used as relics like the heart or even blood. So yung blood, yung puso, gaya nung kay Padre Pio, puso yung kay Padre Pio. O puso. So first class relic 'yon, no? There are also second class relics. The most popular source of second class relics are clothes or any piece of linen used by a holy person. There are many sources of this type of relics, which could include books, furniture, or even the coffin that formerly encased the body of a saint for burial. There are also third-class relics. These are the things that are touched to a first-class or second relics. Yung nasagi, nahawakan, yun, matatawag yun na third-class relics. The relics found in the Chapel of Holy Relics belong to the first and second types. So yung mga nandoon sa Chapel of the Holy Relics na sa Talamban, Cebu, mga first class, second class yung gaya nito, yung helmet na suot, second class relic yan. Yung damit na suot, second class relic yan. Yung mga relics dyan ni Pope John Paul II John 23rd, Saint John 23rd, yung kanilang mga relics yan, nandoon sa Holy Chapel of the Holy Relics. So kung gusto niyo makakita, makita personal itong mga reliquias na ito, pwede niyo puntahan, okay? The chapel houses the relics of many saints and blesseds. Ito yung patunay na tayo yung konektado sa mga apostol. Tayo. Bakit tayo lang ang may relics, sila wala silang relics? Sabi, the chapel houses the relics of many saints and blesseds. It has particles of the relics of all the apostles. Particles of all the relics of all the apostles of our Lord Jesus Christ. So nandyan yung kanilang mga reliquias. Hindi man may display, yung iba, pero kompleto sila ng reliquias ng lahat ng mga apostol. Walang ganyan na mga sulpot. Walang ganyan na mga sulpot. Tayo lang, kaya tayo lang ang tunay na iglesia, hindi sila. Wala silang koneksyon sa talagang katawan ng mga apostol. Tuloy natin. It is also the only chapel in the Philippines which contains relics. Ito lang pala ang bukod tangi sa Pilipinas na kapilya na may mga relics of all holy popes. Tana mo? Of all holy popes from Saint Peter, the first pope, to the most recently canonized Saint John 23rd and John Paul II. So from Saint Peter, Linus, Anacleto, sila yung kumpleto. Uy, teka, asan, may ganito ba sa mga sulpot, sa mga nagkiklaim sa tunay na iglesia? Sabi ni Fernando Camacho at saka ni Denmar Santiago na sila daw yung nalabi sa iglesia sa ilang. Kung ganun, bakit ni isang relic wala sila? Oy. Kitang-kita, wala sila. Ibig sabihin, claim lang yun. Wala kayong ebidensya. By the way, speaking of Denmar Santiago, si Denmar Santiago pala is nag-chat sa akin. Nag-chat sa akin, sabi niya ganito. Okay. Sabi niya, ano nga ang proposition mo sa Revelation 12? Yung hamon mo sa akin, gawin natin sa DevCon. Sabi ko, ang sinabi ko, patunayan mo na ang SDA ang siyang nalabi sa iglesia sa ilang. Ang SDA ang siyang nalabi sa iglesia sa ilang. Kung hindi mo tatanggapin yan, wag na lang. Kaya sumagot si Denmar Santiago. Sabi niya, patutunayan ko na ang Seventh-day Adventist Church ang nalabing binhi ng iglesia sa ilang. Okay na ba sa iyo ito? Wala kang reply kasi tagal ako nag-reply. Umaga na ako nag-reply, no? Sabi ko,
Remnant ang sinabi ko. Hindi remnant seed, kaya wag mo dagdagan. Dagdagan ng seed. Baga, para bang ipalilitaw niya, doon uli nagsimula. No? Hindi pwede yon. Kasi pag sinabi na labi, natira ka. Hindi ka doon muli magsisimula. Mali yun. Oh, kaya hindi ko tinanggap yung term na seed. Sabi ko sa kanya, ilang beses ko inulit ang pagkabanggit nyo ni Camacho. Ang sinabi nyo na labi sa iglesia sa ilang. Wala kayong binanggit na binhi. Kaya wag mong dagdagan ng salitang binhi. Lulukuhin mo pa ako eh. O wala rin sinasabi sa Bible na remnant seed. Ang sinasabi sa Bible, remnant, walang remnant seed. Hindi ko tatanggapin yung term na labing binhi o remnant seed. Dahil wala yan sa mga binanggit nyo at wala yan sa Bible. Kung ano yung sinen ko na panindigan mo, yun ang panindigan mo dahil yun ang binanggit nyo. Sabi ni Denmar Santiago, okay, mag-agree ako pero may isa akong pipilit sa iyo. Sa DevCo natin gagawin ang debate. Si Jeffrey na moderator natin nitong nakaraang debate ang magmo-moderate, same time format. Mag-agree ka sa sinabi ko. Sabi ko, okay, the same format. Sabi niya, sa petsa at oras tayo magkasundo. Ayan. No, sa petsa at oras kami magkasundo. Okay. So, speaking of Denmar Santiago, meron na kaming talakayang magaganap. Wala pa kami na pagkasundo ang petsa at oras. Kailangan ko munang alamin yung mga schedule kasi may darating na sports evangelization sa Dawis Tutulan. At Tutulan Dawis, and then meron pang sports evangelization sa sa Valencia, sports evangelization. Meron pang tayong basta meron pa kaming debate ni Ma'am Jenny B, hindi pa na pa-finalize. So pag-usapan muna namin yung schedule, no? And then ating balikan itong tela nyo meron tayo from Saint Peter the First Pope to the most recently canonized Saint John XXIII and Saint John Paul II. So tayo lang meron yan. Wala sila, wala yung mga sulpot na yan. O, asan yung kanilang connection? The chapel also houses the relics of the holy founders of religious orders like Saint Francis of Assisi. Meron tayong relics ni Saint Francis de Assisi, Saint Dominic de Guzman, Saint Ignatius of Loyola, Saint Teresa of Avila, and Saint Clare of Assisi. Aba, matindi pala itong chapel na ito. Maganda talaga puntahan ito, Puntahan nyo, pasyalan nyo naman kahit minsanan lang. The chapel being a property of the discalced Augustinians, who also holds the relics of almost all canonized and beatified Augustinians. Uy, talaga nahawakan nila. Also venerated here are the relics of thaumaturgi, wonder workers like Saint Padre Pio. Uy, meron din silang relics ni Saint Padre Pio, Saint Anthony of Padua, Saint Vincent Ferrer, and relics of saints beloved by Filipinos like Saint Roque, Saint Isidore the Farmer, Saint Therese of Lisieux, and other saints venerated in many towns, cities, and barangays in the Philippines. You may look at the calendar of saints, and for sure a relic of your birthday saint, your patron saint, is found in the chapel. Tingnan nyo puntahan nyo yung kalendaryo na may mga ang araw na ito ay ating i-revered ito kay Saint. Meron sila sa chapel. Akalain nyo, kompleto sila lahat. Sabi to, for sure. You may look at the calendar of saints. You may look at the calendar of saints, and for sure, a relic of your birthday saint, your patron saint, is found in the chapel. Matindi talaga ito. Sobra talaga. No?
Oh, the Chapel of the Holy Relics souvenir shop. Beside the chapel is the souvenir shop where one can request for a holy card containing a third-class relic of a saint. Oh, so meron silang chapel dito na na pwede kang humingi ng holy card na merong third class lang kasi hindi nila pinibigay yung first and second class, third class lang, for a minimal donation. May donation pala, minimal donation. You may ask for your favorite saint and take home as a souvenir for your visit. A holy card could also be a very beautiful gift for a loved one back home. So pwede ka magdala ng souvenir card, may you have a prayerful visit to the Chapel of Holy Relics. May God bless you and may the saints accompany you in your life's journey to pray and comfort you always. Scheduled masses. 6 p.m. Monday, votive mass in honor of Saint Nicholas of Tolentino and for the poor souls in the purgatory. 6 a.m. Tuesday and Wednesday, 6 p.m. Thursday, votive mass in honor of Saint Rita of Cascia, the saint of the impossible and desperate cases. 5 a.m. Friday, Way of the Cross followed by the Holy Mass. 6 a.m. Saturday, votive mass in honor of Our Lady of Consolacion. Ano ba ang Lady of Consolacion? Sunday Masses, 8:30 a.m. Extraordinary Rite, Latin Mass. Sa Sunday Masses, 8:30 a.m., Latin yung misa rito, Latin Mass. Huwag nyo sabihin sa amin na hindi kami nag-ano ng Latin Mass. Yung kasi mga traditionalist, very close-minded. Sabi nila, binasurat daw ng Roman Catholic Church ang TLM, Traditional Latin Mass, dahil daw sa Novus Ordo. Totoo yun. Yan Novus Ordo yan, pero sa 8:30 a.m. masasagawa sila ng extraordinary rite. Bakit merong extraordinary rite? Kasi merong ordinary rite. Ano yung ordinary rite? Yung Novus Ordo. Ano yung extraordinary rite? Latin Mass. So, hindi totoo yung sinasabi ng mga traditionalists na tuloy natin binura yung Latin Mass. 10 a.m. Cebuano Mass, 11:20 a.m. English Mass, 5 p.m. English Mass. Sa linggo ito, sa linggo. How to get there? From Cebu City proper, take 13B or 13C jeepney and get down to Talamban Gym. Then ride a habal-habal single motorcycle that will bring you to Tabor Hill. Taking a cab or private vehicle, the landmarks are Talamban Gym and North General Hospital. So, Chapel of the Holy Relics, OAD, Tabor Hill, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City, Philippines. So, yun po. At napakaganda pong pasyalan, yung kapilya na punong-puno ng mga relikyas. At syempre, pahuhuli ba ako sa trip? Hindi ako pahuhuli. Eto. Sa Tampita, ano siya third class. So, kanina rin, yung sabihin natin ni Karon. Kani mga kuan siya, basaw lang nimo sir kung na yung mga ayaang bones na first class na siya. Kaya authentic hair ni kuan relic ni Brumo ng hair ka na sa kaduli sa kato sa likod na. Yeah, authentic relic ni St. John Bosco. Gugma naman gani nga kay bones ba nga pari na pila naka-acquire na sa Rome katong si Father Dennis na naman siya karon dito ginassign kay kapon na yung isa na siya sa mga counselors sa Holy Order. So actually nagkapagay na kuha naman kay Gilbitago pero siya lang yung makapagawas ng So kanina rin, saan po kanina rin? sa ako lang sa kung ako memories mo sa uban o kay Lord na ni siya splinters on the table of the Last Supper. So, kani mga kuha na siya ang second class, ang na-touch man ni Lord, whatever attaches to the body of the saint,
consider na siya as Orphe Lord, same as second class. So kani siya piece of Holy Shroud of Turin. Sa kuan ni katuning gipoto sa iya ha. Yeah, giko. Okay na nabasa man ako nga na daw gi pangkat nga part sa kuan. Sa kuan bro, natay ka nang kuan sa Eucharistic Miracle sa Italy? Natay ka nang relic ana wa? Wala siguro kay kuan mo dito lang dito kay siguro ko na pangayoon ba kay na sila mo ng guardians ana. Nalidagan ba na sa ito Kani, Crown of Thorns. Sa corona ni Cristo. Oo. Kung saan siya, first class? Dili kay first class mo kay parts ng body wala man ta si Lord di man nato makuha first class kay ni resurrect man siya. Oo, so maulo siya second class. Second class na siya. Second class sa thorns. Sa crown of thorns. Splinter from the crown of thorns. Oh? And kani true cross of our Lord Jesus Christ. Asa kani gamay? Oo, ganang part na din na gamay. Kaya mo na ang gatong sa tradisyon nato nga si Saint Helena, mama ni Constantine. Na-found man niya kanang cross dito sa Jerusalem. So mo ni part ang splinter na lang. Kani siya, sa man eh? Kani, kung ano siya, facsimile, but sagot copy lang. So it's not really a relic, just representation. Facsimile of the titulus, which is a title ni Cross ni Christ. Katuning sa babaw, sa Inri? Oo, dito Inri. Pero kung ano lang, photocopy mag-alap na. Diligin mo na. Jesus, Nazarenos, Taisidayarom, no? Yung sa Pope ni mga popes. Kani, mga first class yun ni, sigurado ko ani. Kani dili kani sa class sa vestment man. Basta sa yung class ni kay vestment yung kabutang. Kani from the flesh, so but ko ani either kani siguro. Sa kagamay ba kay dila ba kita? Pero the whole Asia, di pa mo ni amo ang pinakadaghan na relics. Asia, and of course sa Philippines. Pero ito sa Europe, hanggang kayo. Kaya dito mo gina-originate sa Vatican. Okay, so kumpisan ko na diri kaya na may bell for confession. Oo, ganun ka. Sana lagi ko na si Father sa di po di makakuan. Royal Saints and Martyrs. Away bi pusis makasulod diri gyud. Di ba ta makaingon kay kung pusis mo kuan siya ang katong gift lang gyud nga makapahawa ni mo so to exorcist. Ang exorcist lagi makapahawa. O mo confess siya. Indo tong makaduaw sa Father Darwin dire. Oo. Kuan ka assist ka ni Father Darwin? Oo. Ano makaduaw to dire. Alas 5 ko mirado mo nagdali bitaw alas 5 ko mirado. Dire? Di man kay ang kuan mi alas 6 mag-pray mi di alas 6. Mag-rosary pa mo dire. Oh, rosary mi dire. So Blessed Veronica daghan sa kadagan sa kanang sa dinami-dami ba naman ng mga relics dito, hindi ko na maisa-isa yung mga pangalan nila, sabi. Grabe, hindi pa ako nakakita ng ganito na relic kasi kadalasan ginagamit yung relics kapag during deliverance and exorcism. Mas matibay yun pag ginamit sa possess. Grabe. So, dito ko ngayon sa Chapel of the Holy Relics sa Talamban, Cebu. Dinayo ko talaga itong lugar na ito para makita ko yung kabuuan ng Holy Relic kasi may nakapagsabi kasi sa akin ang lugar na ito, nandito daw halos lahat ng mga relic ng mga santo. Kaya napadpad ako rito, talagang dinayo ko ang lugar na ito. So mga kapuntos, pag kayo napunta sa Talamban, Cebu, huwag niyong kalimutan na dalawin ang Chapel of the Holy Relic dito sa Talamban. Maraming salamat po and bye-bye. Sa panghilig, tingnan ninyo ha. Ito ang patunay na Iglesia Katolika Apostolika Romana ang tunay na Iglesia Tatag na Panginoon. Tignan mo, andyan yung mga relic nila.
Ayan ang relic ni Saint Philip, ni Saint John, ni Saint Simon Peter, ni Saint James the Minor, ni James the Great, ni Saint Thomas, ni Saint Matthew, Saint Andrew, Saint Bartholomew, Saint Barnabas, Saint Thaddeus, Saint Matthias. Oh, asan yung kay Apostle Pablo? Hindi nakatuwa kay Apostle Paul. So, ayan na. Yan ang mga patunay ng Iglesia Katolika. Ang tunay na Iglesia, wala yan sa mga sulpot. Yan yung mga nakiklaim na sila daw yung totoo. Yung maniwala doon. Tingnan nyo, nasa atin ang relic. So, tayo ang nasa True Church. So, hanggang dito na lamang po. And bye-bye. Yan, nakita nyo? Pahuhuli ba ako? Ang gandang puntahan ng lugar na yon. Kaya sa mga devoted Catholic, huwag po ninyong kalimutan dalawin yan. Bukod tangi sa Pilipinas, kapilyang punong-puno ng relikiyas. 4,000 relikiyas ang nandyan. Bukod tangi sa Pilipinas, nandun sa Tabor Hill, Talamban, Cebu. So, hindi ko pinalagpas yan na pumunta ako doon sa Cebu kasi bumalik kami ng mama ko at kapatid ko doon sa Dumaguete, sa Negros, sa probinsya kung saan ako pinanganak. Before ako pumunta sa bahay, talagang dumaan pa talaga ako. No? Dumaan pa ako dyan. Malaki-laki ngayon na ano ko kasi hindi ko alam na meron pa ng Maxim driver sa Cebu. Nag-ano ko ng habal-habal. Ang laki ng nagasto ko, mga 600 yata yun. No? Yun ang mga nagasto kasi from nagsimula ko doon sa sa Pacific Mall, punta doon sa Tabor Hill, then from Tabor Hill going to Liloan, direct na ako sa Liloan. Kaya nagasto ko mga 600 yun. Okay lang, charge to experience lang naman. Pero hindi naman ako nagsisi sa mga nagasto ko. Ang sa akin lang naman is sapat na sa akin yun na nakapunta ako, nakapasyal ako doon sa sa Chapel of the Holy Relics. Okay na okay po yun. Recommend ko po sa inyo, sana mabisita nyo rin po ang kapilyang pong yan. Ang ganda talaga. Yung reliquias ng mga apostol andun kompleto. Yung reliquias ng mga Santo Papa andun din kompleto. Yung reliquias ng mga santo na nasa Calendar of the Saint andun din kompleto. Alain nyo, ganda talaga puntahan, para siyang mini Vatican, para siyang mini Vatican. So, yan po ang aking trip sa araw na ito at naway nagustuhan po ninyo. Kaya gaya na sinasabi ko po sa inyo, sa mga bago pa po sa aming YouTube channel, please po don't forget, umiyak na si Divine, please po don't forget to click the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video nilalabas ko sa channel na ito, at yung like button. Ayun na, umiyak na. Yung like button din para malaman ng YouTube na nagustuhan ninyo ang video kong ito. Thank you po and bye-bye, kasi yun, umiiyak na talaga. Alakas talaga umiyak ni Divine. Oh yes, I'm just right here. Okay, bye-bye.